We recognize Senator Tulfo. Thank you, Mr. President. Madam Chair, ilan po ba ang motorcycle vehicles ng MMDA para sa EDSA? So this is with regards to the vehicles of the MMDA, yung motorcycles. Yung motorcycle Okay. po, So 108 scooters. 108 scooters. Are those big bikes? Ano mo yun? Nasa Motorcycle Riding Academy. I guess, Motorcycle riding. oo. Saan po ginagamit yung mga motorcycles na po yun? Pang-training ng mga HP. Training? Private citizens training. Akala ko ba gagamitin po yun para Oo. sa traffic, para pagtugi sa mga traffic violators? Tapos- Di ba dapat yun? Ito lahat ay donated po, Mr. President, for the purpose of the Motorcycle Riding Academy, which is under the MMDA. So ibig sabihin yung mga motorcycles na yon ay donated at para sa Motorcycle Academy? Yes, Mr. President. Yun lang talaga ang purpose noon? Wala na iba pa? Di ba kasama doon sa purpose noon ay para gamitin sa pagsasaayos sa traffic at pagtutugis sa mga traffic violators na tumatakas? That's for that purpose, really For that teaching yung para sa traffic, there are 36 big bikes 36. for motorcycle units. Yan yung mga nakakalat sa iba't ibang parte ng MMDA Nakakalat. jurisdiction. Saan po banda sa 39 parte ng EDSA? Nakakalat po ito. sa EDSA. May mga station sila sa Quezon Avenue, Buendia, EDSA, Pasay. Wala po kasi ako nakikita eh. May nakita po ako yung mga motor na payatot at palagay ko yun ay personal service ng mga MMD traffic enforcers kaya hindi nila ginagamit yun dahil sa kanila yung sarili. Pero wala po ako nakikita big bike na gumagala-gala. Pero marami ako nakikita big bike na MMDA na ginagamit sa hatid sa mga patay papuntang sa mga sementeryo. Hindi daw ito umiikot, naka-standby lang yung 36 big bikes for emergency lang pag-response. Pero yung sinasabi yata ni Senator Tulfo, Mr. President, kahit yung mga naka-standby hindi niya nakikita. Wala po ako nakikita. May nakita ako kasi alam ko po yung diferensya ng big bike at saka yung mga personal service na ginagamit ng mga traffic enforcers nila. Ibig sabihin pang sarili yun. Yun ay maliliit na bike. Hindi ko alam kung ilang cc yun. Pero ang pagkakalam ko yung mga big bike, yun yung hagad kung tawagin na pwedeng gamitin pang habol sa mga traffic violators. Parang yung ginagamit ng HPG, alos magkaparehas lang po yun. So wala po ako nakikita visible niya sa EDSA. Nasa field office daw nila, yung mga nasa ilalim ng flyovers. Meron kayo sa Nakatago po Ortigas sa EDSA, ilalim, no? sa ilalim ng tulay. Bakit po sa ilalim ng tulay? Ba't hindi mismo sa EDSA? So paano po natin makikita ang violators kung nakatago Mapa. sa ilalim ng tulay? Yung mga... Oo. I guess kasi nakakasikip doon. Hindi po. Dapat nandun talaga yung nakastation strategically, especially doon sa mga lugar na maraming nagsaswerving, maraming mga nagbibiting the red light, Oo. nagagamit yung para tugisin Opo. yung mga traffic violators na yun. Kasi more often than not, these traffic violators, pag pinapara ng mga traffic enforcers, kung minsan nakikita ko, dinidipahan kasi ayaw pumara, nakatakas. So dapat doon papasok ngayon, yung naka-big bike, habulin yung traffic violator. Which I don't see or wala pong napapansin na may ganong klaseng sistema. So pag may mga ganun daw incident, nilaradyohan, I guess binibigay yung plate number para habulin. So ano pong use ng motor kung hindi pala nagagamit yung para panghabol? Kaya nga Hindi, tinawag parang hagad. habulin. Nagagamit naman daw para manghabol. Ilan na yung nahuhuli? Kaya yun yung... May data naman daw sila ng mga nahuhuli nila. Kasi po ako mismo, Madam Chair, Mr. President, Madam Chair, nakikita ko sa EDSA, kuminsan naawa pa nga ako sa mga taga-MMDA dahil pinapara, may mga nakamotor o nakakotse, tinatakasan sila. Tapos kumakamot na lang ang ulo yung traffic enforcer na kawawa, tapos doon sa ilang metong layo ni radyo, dumidi pa yung traffic enforcer, muntik pang masagasaan, tumatakas. So kung meron sana yung hagad, habulin hanggang sa maabutan at parahin at tikitan.
Kasi yun po talagang use ng hagad. Mr. President, na pag-alaman ko na kasi mahirap na nga sa EDSA makakabara. Ngayon, yung mga ibang bus lanes, halimbawa, ano, di ba may parang sidewalk din sila doon kung saan yung mga tao nakapila. Pwede naman kung may nakapark siguro doon ng motorsiklo. Pero under the jurisdiction of DOTR ito. So Okay. siguro dapat mag-coordinate sila with DOTR para doon sa mga bus lanes, kung may space doon, pwede silang mag-park. Siyempre, ayaw natin na makadagdag pa sa pagkabulbul ng traffic, yung pag-standby ng mga motorsiklo sa Oo. kaba ng EDSA. Ang akin lamang ay pwede naman nila i-position yun strategically para pag nakita nila na may traffic violator, lalo na doon sa lugar na prone to swerving, na mga whether private o pampasaherong sasakyan, pwede na habulin. Kasi sabi ko nga kanina, marami akong nakikita, ako mismo na witness ko, pinapara ng mga traffic enforcer, nakaano sila grupo-grupo dyan paparahin nila. Alam nila may magsaswerving dyan paparahin nila, kuminsan pa nga, nakakatakot, baka masagasaan sila So anyway, trabaho nila yon, in which we appreciate. Yung mga nagbabantay doon, maglagay ng chain or yung alam mo yung mga tumataas na nagpuputok ng mga gulong. Pwede rin. Hindi, ang aking suggestion po, kasi meron yung parte sa EDSA na may kita mo 2 o 3 traffic enforcer nakatayo sa either sa gitna na merong nakalagay na parang boundary para makikita ng mga tao na sila ay nagmamano ng traffic. So meron at least naka-station na motor doon na big bike. Nakakatakutan po yun ng mga traffic violators dahil alam na sila ay habulin. However, may nakita ako motor na payat na maliit na parang bisikleta na lang na alam natin na servisyo ng yung traffic enforcer. So, ang sa akin, nasaan po yung mga big bike? Opo. It's a good point na lalo na pag may emergency, halimbawa na kailangan habulin talaga. Hindi lang yung mga violators ng bus lane. Could be other emergencies na dapat makadeploy tayo agad. So, this will be studied at the promise of the MMDA chairman and he will submit to us by next week kung saan nakadeploy and pictures po. Ha? Okay. So, Sige. for your perusal in your office. Thank you, Madam Chair, Mr. Thank you. President. Isa pa po ang gusto kong suggestion, kung hindi po nagagamit yung mga big bike na yun at nabubulok at kinakalawang na lang po sa garahe ng MMDA, baka pwede ko kayo makipag-MOA, Memorandum of Agreement sa DOTR para pahiramin na lang po sa SAIC o sa Philippine Coast Guard na nagmamando ng busway na sila po ang tutugis doon sa mga tumatakas ng mga violators sa busway. And I understand, kuminsan kasi yung mga tumatakas sa busway, malalaking sasakyan, mga SUV, hindi maniniwala yun sa mga taga-MMDA because number one, they're not armed. At alam naman natin, I'm sorry to say this, marami sa mga traffic violators natin, hindi ginagalang masyado ang MMDA. So, pahiram niyo na lang po siguro yan sa DOTR at yung DOTR ay i-detail yan sa mga taga-Philippine Coast Guard, armed and uniformed Coast Guard personnel na deputized po na LTO. How's that? Para mapakinabangan naman po yung mga motor na yon. There's a specialized training apparently that they have to undergo. But Mr. President, perhaps let's see first next week where they will position their MMDA officers with their big bikes. At makita natin kung effective. Kung hindi, siguro nga it's time to be able to call in yung mga iba, Coast Guard at kung sino pa from the DOTR, HPG. Thank you. Thank you, Mr. President, Madam Chair. Now, ang sunod ko pong katanungan, meron ho bang budget na nakalaan? Pero I know na meron nata para sa mga kapote at bota ng mga taga-MMDA, traffic enforcers sa field. Meron po. Mr. Okay, bakit po tuwing umuulan, wala po tayong makikita na mga taga-MMDA nagmamano sa traffic at hindi natin sila masisisi dahil wala silang kapote? Nasaan po yung mga kapote na at mga bota nila? Oo, kasi minsan siguro yung iba sa kanila, Mr. President, hindi nakapaghanda, masyadong bulky dalhin lahat ng mga kailangan nila, tapos biglang umulan, kailangan bumalik sila sa field office nila para kunin yung kanilang kapote. Pero apparently, meron naman daw budget para doon. Meron. Kasi nga naman po, kung very bulky, so pwede naman po siguro makipag-coordinate ang
MMDA sa Pag-asa, at kapag sinabi ng Pag-asa, uulan bukas, so mag-ready na po itong mga taga-MMDA ng kanilang mga kapote para nang sa gayon makita natin sila kahit na umuulan, nagmamando pa rin ng traffic. Because kapag mauulan sa kahaba ng EDSA, kapansin-pansin, nawala ni isang traffic enforcer na nagmamando ng traffic, kaya pandagdag po yun sa pagbulbul ng traffic. Tama. Lagi naman umuulan sa atin, no? Madalas hindi mo rin masabi. Pero kung merong direct coordination na siguradong magkakaroon ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa araw na yon. So, just coordinate with Pag-asa. Dapat po yung reflectorized na kapote. So, wala po akong nakikita. Ilang beses na po akong dumadaan dyan sa EDSA na umuulan, kahit na ambon-ambon, nakikita ko pa yung mga taga-MMDA, nakasilong po doon sa ilalim ng tulay, kung saan-saan lang sila sa mga puno para hindi sila mabasa. So iniisip ko, wala bang budget to para sa kapote? Kaawa naman sila. At siyempre hindi ko sila masisisi kung tatago sila sa ilalim ng tulay kasi magkakasakit naman sila. Kawawa naman. Meron daw po. Meron. So bakit po kung meron, ba't wala ho silang suot, Mr. President, Madam Chair, ng mga kapote? Hindi nila dinadala. So, imbis na bumalik sila para kunin, magsisilong na lang sila. So, anyway, ito, at least it's Siguro calling po, your gawin na attention. babaon, siguro kailan turuan po yung mga traffic enforcer na magbaon everyday para ready, always ready, parang Boy Scout ba, nandiyan yung mga kapote para umulan man, meron silang kapote na maasahan na protect sa Alam mo, dapat may backpack sila, no? Na meron yung parang portable na raincoat, nandun na. Lahat ng kailangan nila, nadala-dala nila everyday, rain or shine. Kasi sa ibang bansa po, makikita natin kahit na umulan, andun yung mga traffic enforcer, reflectorized, nakapote at nagmamando pa ng traffic. So, dito nakita ko na hindi nagagamit o wala talagang ini-issue yung kapote at saan po na pupunta yung budget para sa mga kapote. Okay, Yes, yes, sir. They will endeavor to make sure na dalhin yung mga kapote nila. At they will also coordinate with Pag-asa.